Kabanata 1421. Ang pangyayari sa paliparan. Sabay-sabay sa airport. Dahil sa biglaang pagsabak ng masamang panahon, naantala ang mga flight ng Tir, Clifford, at ng iba pa. Hanggang alas 2 ng hapon ay bahagyang lumiwanag ang panahon. Ang isang anunsyo ay nagpaalam sa mga pasahero na ang mga naantalang flight ay muling aalis sa lalong madaling panahon, at hinimok sila na maghanda sa pagsakay. Time to go, boss. I will see you soon sa Regal Palace's headquarters, Annie Clifford, sabay yakap kay Tir. Nakahanda na silang maglakad ng magkahiwalay na daan patungo sa iba't ibang lugar para makasakay sa kani-kanilang flight. Bago siya umalis, nagpaalam din si Clifford kay Winifred, "Goodbye, sister-in-law. Next time, make sure na wag mag-isa ang boss." Nakangiting tumango si Winifred. Sigurado. Dahil doon, tumalikod si Clifford at naghanda ng umalis. Kasabay nito, nakahanda na rin ang mag-asawa na sumakay sa kanilang eroplano dala ang kanilang mga bagahe. Maya-maya pa ay biglang sumugod sa airport ang isang grupo ng mga naka-uniforme na naka-headset. Nahati sa dalawang grupo, lumapit sila kina Clifford at Tir ayon sa pagkakasunod. "Hello, ikaw ba si Mr. Tir Summers?" Ang grupong lumapit kay Tir ay pinamunuan ng isang lalaking nasa edad 40. Siya ay nagsasalita ng mataas na Ingles, kahit na hindi siya mula sa Celestial Empire. Siya ay kinatawan ng opisyal na departamento. "Oo, ako nga." Nagtataka namang tumingin si Tir sa lalaki. "Ikaw." Agad na ipinakita ng lalaki ang kanyang mga dokumento bago nagpaliwanag, "Kami ay kabilang sa Official Investigation Division. May ilang mahahalagang bagay sa aming kasalukuyang investigasyon na nangangailangan ng inyong kooperasyon. So, please come with us." Opisyal na dibisyon ng pagsisiyasat. Natarante si Tir. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng opisyal dito. Pumunta lang siya dito para dumalo sa kasal ni Juan, at wala siyang ginawa kundi iyon. Kung ganoon, paano siya matarget ng dibisyong ito? "Sorry, pero malapit nang lumipad ang eroplano ko," sabi ni Tir na nakakunot ang noo. "Huwag kang mag-alala, Mr. Summers. Mag-a-apply kami para sa isang buong refund sa iyong ticket sa paglipad, na direktang maikredito sa iyong account." Ang lalaki ay magalang na gumawa ng isang kilos ng paanyaya. "Pwede ka bang sumama sa akin, Mr. Summers?" Sa tabi ni Tir, mahigpit na hinawakan ni Winifred ang kamay niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Patting her with his hand, Tir comforted, "Don't worry, darling, there might be some kind of misunderstanding. Mamaya, makakaalis din tayo pabalik." Habang si Tir ay inihatid palabas ng airport ng grupo ng mga opisyal ng Official Investigation Division, si Clifford ay inakay din palabas ng pangalawang grupo ng mga tao mula sa parehong dibisyon. Natarante rin siya gaya ni Tir. Dahil nasa ibang bansa sila, kinailangan ni Clifford na supilan ang kanyang kalikasan hanggat maaari, kaya hindi na siya nagsalita. Wala silang ginawang mali. Dahil gusto ng mga lokal na opisyal na mag-imbestiga, maaari nilang ituloy at gawin ito. Pagkatapos ng lahat, si Tir at ang iba ay walang ginawang anumang maling ginawa. Mula sa pananaw ni Tir at Clifford, ang dahilan kung bakit sila hinanap ng grupong ito ng mga opisyal ay malamang dahil sila ang nangungunang brass ng Regal Palace. Nakaranas sila ng ilang mga katulad na insidente dati. Habang naglalakad palabas ng airport ang grupo, ilang itim na SUV ang nakaparada sa labas. Ang lahat ng mga sasakyan ay kumpleto sa mga opisyal na plaka ng lisensya at nilagyan ng bulletproof na salamin. Para bang ang mga sasakyang iyon ay para i-escort ang highly wanted criminals. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakaitim na kausap ni Tir ay naglabas pa ng 2 pares ng posas sa mga sasakyan, at akmang lalagyan sina Tir at Clifford. Kumunat ang noo ni Tir. "Ano ang kahulugan nito? Mr. Summers, ito ang standard procedure para sa investigasyon. Please cooperate." With that, pinisil na lang ng lalaking nakaitim ang mga kamay ni Tir. Sa kabilang banda, si Clifford ay kino-cuff din. "Sumama ka sa akin." Nang maramdaman ni Tir ang lamig ng mga handcuffs, isang masamang pag-iisip ang biglang pumasok sa kanyang isipan, may hindi maganda sa pakiramdam. Maya-maya lang ay tumunog ang phone niya sa bulsa. Sa sandaling tumunog ito, lahat ng tao sa paligid niya ay tila naging solemn na bigla. Maliwanag din na isang combat master, ang lalaking nakaitim ay kinuha ang telepono ni Tir mula sa kanyang bulsa sa sobrang bilis. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Juan Yates. Kinabahan ang lalaking nakaitim, habang si Tir naman ay agad na nagdemand, "Give me the phone."
Gayunpaman, walang balak ang lalaki na ipasa ang telepono kay Tyr. Walang ibang salita, hinampos ni Tyr ang katawan ng itim na lalaki, inagaw pabalik ang kanyang telepono, at pinahit ang answer button. "Boss, nakaalis na ba kayo? May nangyari dito. Pinatay ang biyenan ko. Ito ay gawa ng Darkshire, ngunit ngayon ay sinisisi nila ako." Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Sa oras na ito, napagtanto ng lalaking nakaitim na wala na ang sitwasyon. Subconsciously, sinubukan niyang ilabas ang kanyang baril mula sa kanyang baywang. Bakit? Nagmura si Tyr habang sinisipa ang lalaking naka-black suit. Ang kanyang bilis ay napakabilis kaya ang sipa ay nagpalipad pabalik sa lalaking iyon. Sa isang putok, nabasag niya ang hood ng SUV na nasa likuran niya, at nasira ang buong hood ng impact. Kasabay nito, umaksyon din si Clifford. Bagamat nilagyan siya ng posos ng mga opisyal, paano mapipigilan ng mga posos lamang ang isang transcendent powerhouse na tulad niya? Iyon ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Clifford at Tyr nang gusto silang saktan ng mga opisyal. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang iba kundi isang dekorasyon sa kanila. Sa isang iglap, ang mga posos sa kamay ni Clifford ay agad niyang naputol sa kalahati. Sumunod naman ay hinampos niya ang kanyang kamao sa mukha ng lalaking nasa harapan niya. Sinundan ito ng isa pang malutong at diretsyong suntok na agad nagpalipad sa lalaki. "Hulihin mo sila." Ngayon na ang gulo ay dumating, ang mga opisyal ay hindi na nagkaroon ng parehong uri ng pagiging magalang na mayroon sila sa Tyr at Clifford kanina. Sa isang iglap, lahat sila ay agresibong pinalibutan ang dalawa. Ginamit ni Tyr ang isang kamay para protektahan si Winifred, habang ginagamit ang isa pang kamay para patuloy na atakehin ang mga opisyal sa paligid niya. Sa bawat suntok na binitawan ni Tyr, isang lalaki ang nasasaktan. Sa katunayan, ang mga tinaguriang opisyal ng opisyal na Investigation Division ay may ilang disenteng hakbang. Gayunpaman, sila ay wala bago ang mga powerhouse tulad ni Tyr at Clifford. May naglabas ng pistol at sabay-sabay na binaril si Clifford. Gayunpaman, ikiling niya lamang ang kanyang ulo, hinayaan ang bala na dumaan sa kanyang tainga. Naiwang nakatulala ang bumaril sa kung paano nakaiwas si Clifford sa isang putok na nagpaputok sa ganoon kalapit. Naghuhukay ka talaga ng sarili mong libingan. Isang malamig na ngisi ang pinakawalan ni Clifford. Agad na humarap sa lalaking iyon, itinaas siya ni Clifford gamit ang isang kamay, pagkatapos ay ibinagsak siya ng malakas sa lupa. Sa loob ng 20 segundo mula nang magsimulang nakipag-away sina Tyr at Clifford, isang dosina o higit pang mga tao sa kanilang paligid ang bumagsak sa lupa. Nang makahinga ng maluwag ang dalawa, biglang umalangaw-ngaw ang hindi mabilang na mga sirena sa kanilang paligid. Kabanata 1422. Obstruction and Interception. Alis na tayo. Sa puntong ito, hindi na kailangan ng maraming pag-iisip para hulaan ni Tyr at ng iba pa kung para saan ang mga sasakyang pulis na ito. Sa loob ng maikling panahon, 12-dosenang sasakyan ng pulisya ang lumitaw sa nakapalibot na kalsada at pinalibutan si Tyr at iba pa. Nang magkasunod na bumukas ang mga pinto ng sasakyan, tumalon ang mga pulis at itinutok ang kanilang mga baril kina Tyr at Clifford. Isang mahigpit na utos ang tumunog sa pamamagitan ng isang nakakatusok na loudspeaker, "Mga kamay sa iyong ulo. Bumaba sa lupa at sumuko." "Boss, dapat kunin mo si sister-in-law at mauna ka na," ani Clifford habang naging malamig ang ekspresyon nito. Agad na kumuyam ang kanyang mga kamao, na may kulay bronze na masiglang enerhiya na lumilitaw sa pagitan nila. "Kung aalis tayo, sabay tayong aalis," sagot ni Tyr. Walang alinlangan, hinding-hindi iiwan ni Tyr ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang katawan ay naglalabas din ng isang napakasiksik, masiglang enerhiya na dumaloy sa kanya tulad ng isang daloy ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging isang bagay na bumalot sa katawan ni Tyr na parang isang layer ng brass armor. Maging si Winifred, na nakatayo sa tabi niya, ay nababalot sa suso na iyon ng masiglang enerhiya. Tara na. Pasulyap-sulyap sa paligid at pumipili ng kalye na may mas kaunting tao, handa na si Tyr na dumaan sa direksyong iyon. Hulihin sila. Kung lalaban sila, binibigyan ng pahintulot na barilin sila sa mismong lugar. Sa sandaling ibinigay ang utos, tumakbo ang maraming pulis patungo kina Tyr at Clifford. Habang naghahabulan sila, nagsimula na ring magpaputok sa kanila ang ilan sa mga pulis. Gayunpaman, kahit na ang mga bala ay nakatutok sa kanila, ito ay tumama sa layer ng masiglang enerhiya na sumasakop kay Tyr at sa iba pa. Ang mga bala ay hindi tumago sa kanilang katawan, at ang eksena ay nagdulot ng pagkalito sa maraming pulis.
Ito. Ano ba itong sitwasyon? Nagsimulang magpaputok ang mga pulis ng mas mabilis kaysa dati. Pagkatapos, isang malakas na dagandong ang narinig mula kay Tyr na nagutos, Clifford. Protektahan mo ang asawa ko at umalis muna kasama siya. Boss, ikaw. Ito ay isang order. Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay napatigil si Tyr sa kanyang kinatatayuan at lumingon. Sa kabilang banda, isinama ni Clifford si Winifred at mabilis na tumakas. Sa kasamaang palad, may ilang pulis din na nauna sa kanila. Sinubukan nilang pigilan ang dalawa, ngunit dahil hindi marami sa kanila, ang grupo ay mahusay na hinarap ni Clifford. Sa oras na ito, ang mga tumutudyas na tropa sa likod ay lalong naging prominent sa bilang. Hindi bababa sa ilang dose-dosenang mga armadong pulis ang sabay-sabay na sumugod sa kanila. Bang bang bang! Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril na parang patak ng ulan ng mga bala patungo sa Tyr. Isang malamig na ngisi ang pinakawalan ni Tyr. Sa sumunod na segundo, ibinuka niya ang kanyang mga braso. Tila may bola ng masiglang enerhiya na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga palad. Habang nakabuka ang kanyang mga braso, ang bola ay bumuo ng isang transparent na hadlang ng masiglang enerhiya sa kanyang harapan. Bam bam bam! Ang mga bala na nagpaputok kay Tyr ay naharang ng harang bago sila bumagsak sa lupa na ikinatulala ng mga pulis. Hawak na sa kamay ni Tyr ang armor dagger na matagal nang hindi nagpakita. Ang sinaunang talon ay naglabas ng nakakapangilabot na aura. Heavenly Blade. Sa isang paputok na dagandong, ang Heavenly Blade move na matagal nang hindi ginagamit ni Tyr sa wakas ay sumabog. Ang talon na may 3 talampakang haba ay nilaslas mula sa himpapawid, pagkatapos ay lumaki ng walang hanggan. Boom boom boom. Para bang isang malagim na pagsabog ang naganap. Kaagad, mahigit 100 pulis ang napatay ng Heavenly Blade ni Tyr. Nahati pa ang lupa sa isang mahabang kanal dahil sa laslas niyang iyon. 2 laslas pa ang pinakawalan ni Tyr pagkatapos noon. Ang kanyang pag-atake ay hindi nakatagpo ng pagtutol. Walang makakalaban sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Biglang parang natakot ang mga pulis na iyon. Sunod-sunod na napaatras silang lahat na may takot na mga ekspresyon, walang nangahas na habulin si Tyr saglit. Alam na ng mga taong ito na makapangyarihan ang grupo ni Tyr sa simula pa lang, ngunit hindi nila inaasahan na ganito sila katekot. Nang makitang nagkakagulo ang mga humahabol na tropa, malamig na ngumuso si Tyr. Pagkatapos, tumalikod na siya at handa nang umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, isang hindi nakikitang banta ang biglang tumungo sa kanya. Subconsciously tilting his head, isang bala ang tumama sa tainga ni Tyr at tumama sa pader sa harap niya. Ang putok ay agad na nagdulot ng malaking butas sa dingding. Sniper rifle. Sa isang nagyayelong tingin sa kanyang mga mata at isang titig na kasing talim ng falcon, mabangis na ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo. Sa pag-flip niya ng kanyang kamay, isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga daliri, na nagkataon ay ang Bayan K needles na lagi niyang dala. Sa oras na ito, sa rooftop ng isang gusali na matatagpuan 200 metro ang layo, isang sniper ay natarante pa rin. Malinaw na nakuha niya ang isang malinis na putok sa ulo ng kanyang target kanina, ngunit bakit siya sumablay? Noon lang, bigla niyang nakita sa pamamagitan ng kanyang sniper scope na isang gintong liwanag ang tumatama sa kanya. Wala na siyang panahon para mag-react bago tuluyang matapos ang kanyang buhay. Arg! Ang ginintoang liwanag ay nagbukas ng kasing laki ng pinhole na butas sa noo ng sniper. Sa isang mahinang ungol, bumagsak siya sa lupa. Sa oras na ito, inakay na ni Clifford si Winifred sa isang eskinita sa unahan. Sa tapat ng eskinita, may nakaparada na SUV sa exit. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, sinigawan nina Don Quixote at Iron Mask sina Clifford at Winifred na may kinakabahang ekspresyon, President Han, dito. Bilis! Hindi na nag-isip si Clifford kung bakit babalik ang dalawa pagkalabas ng airport. Kaya sa halip, isinama niya si Winifred at kumari pa ng takbo patungo sa gilid na iyon. Gayunpaman, nakatakbo lamang sila ng ilang metro nang biglang sumugod ang isang grupo ng mga mandirigma mula sa isang sanggang bahagi ng kalsada sa unahan. Lahat sila ay mga boksingerong may sukat. Ang nangunguna ay walang iba kundi ang alagad ni Leviathan na si Trigon. Samantala, ang grupong ito ng mga boksingero ay mga miyembro ng Leviathan sect. Hello ulit! May mapaglarong ngiti sa mukha ni Trigon. Bagamat natalo siya kay Clifford sa ring noong nakaraang pagkakataon, ang resulta ay palaging nagpaparamdam kay Trigon na hindi nasisiyahan.
Bagamat personal siyang dinala ni Leviathan kay Clifford sa engranding kasal ni Juan, mababaw lang iyon. Mga ipokrito. Malamig na pagmumura ni Clifford. With a cold snort, Trigon said, "Clifford, hindi pa tapos ang dati nating laban. Ngayon, rematch tayo." Dahil doon, lumipat si Trigon sa isang paninindigan sa labanan. Si Iron Mask at Don Quixote, na naghihintay sa kanila sa labasan ng eskinita, ay parehong namangha sa nasaksihan na eksena. Sumugod ang dalawa sa unang pagkakataon. Ang mga boksingero na dinala ni Trigon ay agad na lumaban sa Iron Mask at Don Quixote. Samantala, nilabanan ni Clifford si Trigon. Biglang sumiklab ang matinding labanan sa eskinita. Sa oras na ito, kahit na saglit na tinakot ni Tyr ang mga humahabol sa kanila, hindi nagtagal ang epekto ng pagkabigla na iyon. Hindi nagtagal, naabutan na siya ng ilan sa kanila. Ang kanyang mga kalaban ay patuloy na nagpapadala ng higit pang mga reinforcement. Tila hindi sila susuko hanggat di nila matagumpay na mahuli si Tyr at ang kanyang grupo. Hindi nagtagal, tumakbo na rin si Tyr sa parehong eskinita. Nang makita niya na ang isang malaking labanan ay sumiklab doon, hindi siya nagdalawang isip ngunit tumakbo siya ng diretso patungo sa larangan ng digmaan na may hawak na armor dagger sa kanyang kamay. Hindi na nagpapigil sina Clifford at Trigon sa pagkakataong ito. Ang kanilang labanan ay hindi na isang laban sa isang ring, ngunit isang tunay na laban sa buhay o kamatayan, kaya't pareho silang kailangang ibigay ang kanilang buong lakas. Sa una, ang lakas ni Clifford ay tiyak na higit kay Trigon. Gayunpaman, mahirap para sa kanya sa oras na ito dahil kailangan niyang protektahan si Winifred habang nakikipaglaban siya sa kanyang karibal. Kabanata 1423. Ang lihim na kodigo. Noon lang, winalis ni Trigon ang kanyang binti sa ibabang bahagi ng tiyan ni Clifford na pinilit na umatras ng ilang hakbang paatras. Sa kabila noon, buong lakas pa rin ang pagprotekta ng huli kay Winifred. "Pumunta ka sa kamatayan." Sigaw ni Trigon, pinasabog muli ang malabakal niyang kamao kay Clifford. Biglang may sumulpot na figure sa harap ni Clifford at Winifred. Ito ay walang iba kundi si Tyr. Heavenly Blade. Umungol si Tyr. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang 3 talampakang haba ng blade glow na sumilaw sa kanyang kalaban. Si Trigon, na napakabangis sa simula, ay biglang nanlamig sa pwesto. Sa sumunod na segundo, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang noo. Tapos, sa isang iglap, nahati ang buong katawan niya sa dalawa. Ano ito? Nang makita ang eksena, nabigla si Clifford. Hindi niya maisip kung paano naging makapangyarihan ang kanyang amo. Sa katunayan, ang lakas ng labanan ni Tyr ay maraming beses na mas mataas kaysa kay Clifford at sa iba pa. Hindi tumigil si Tyr matapos niyang tapusin si Trigon. Sa halip, patuloy niyang hawak ang armor dagger sa kanyang kamay at nagmamadaling umakyat patungo sa grupo ng mga boksingero ng Leviathan Sect. Ang 7 o 8 miyembro ng Leviathan Sect ay pawang mga first class na manlalaban. Kahit na magkasamang lumalaban, pantay lang ang laban sa kanila nina Don Quixote at Iron Mask. Si Tyr ay nagpakita, ang pagtaas ng tubig. Sa halos bawat laslas ni Tyr, isang boksingero ang napatay. Sa isang iglap, lahat ng mandirigma ay nakahandusay sa lupa. Sina Don Quixote at Iron Mask ay nakatingin din kay Tyr na may pagtataka. "Boss, kailan ka pa naging malakas?" tanong nila. Without bothering to explain at all, Tyr simply ordered, "Let's go." Ang grupo ay nagmamadaling lumabas sa eskinita sa bilis ng kidlat at sumakay sa SUV na pinaharurot nina Don Quixote at Iron Mask. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga opisyal na dumarating sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas, si Tyr ay personal na sumakay sa may manibela at mabilis na umalis, na ginawa ang SUV na parang isang karera ng kotse. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang nalagpasan ng grupo ang pagkubkob at nagmaneho patungo sa labas ng lungsod. Matapos masiguradong ligtas na sila, lumingon si Tyr kay Don Quixote, na nakaupo sa passenger seat. "Bakit kayo bumalik pagkatapos umalis ng airport?" tanong ni Tyr. "Tumawag si President Han at ibinalita sa amin na may nangyari sa kanyang panig. So, nahulaan namin na baka nasa panganib din kayo, kaya naman nagpasya kaming bumalik sa airport," sagot ni Don Quixote. "Kamusta na si Juan? Tawagan mo siya." Si Clifford, na nakaupo sa likurang upuan, ay walang magawang umiling at sumagot, nakapatay ang kanyang telepono. Hindi siya makontak. "Hindi ko alam kung anong nangyayari dito." Sa oras na ito, inihinto ni Tyr ang sasakyan.
Sa harap ng kanilang mga mata ay isang napakalagong kagubatan. We cannot continue to drive this vehicle. Tiyak na matunten tayo ng mga opisyal. Kung susundin nila ang kalsada, makikita nila ang lugar na ito, sabi ni Tyr. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba nating pumasok sa kagubatan na ito? Hindi. Umiling si Tyr. Kung ay parada natin ang sasakyan dito, madali silang maliligaw sa pag-aakalang napunta tayo sa gubat. Iisipin nila na malapit na nila tayong mahanap sa pamamagitan ng masusing paghahanap dito. Kaya, kailangan nating magpatuloy, ngunit hindi tayo maaaring gumamit ng anumang paraan ng transportasyon. Gayon din, panatilihing nakaon ang iyong cellphone. Maaaring makipag-ugnayan sa atin si Juan anumang oras. Sige. Bumaba ang grupo sa sasakyan at nauna nang naglakad. Napilitan silang tumakbo na parang mga manok na walang ulo sa banyagang bansang ito. Tanging sa pamamagitan ng magulong pamamaraang ito ay masisiguro nilang hindi sila matunten ng kanilang kaaway. Makalipas ang 2 oras, tuluyan nang nagdilim ang langit. Sa wakas, nakarating si Tyr at ang iba pa sa isang ilog. Ang lugar ay marahil ay isang liblib at desyerto na lugar na hindi alam ng marami. Walang palatandaan ng anumang mga nayon sa loob ng radius na 12 milya. Dito na tayo magpahinga. Pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo, lahat sila ay nakaramdam ng kaunting pagod. Lalo na si Winifred, na mapatla ang mukha at puno ng pawis ang buong katawan. Isa lang siyang ordinaryong babae. Kahit na siya ay nagsisikap na kumapit, walang paraan na makayanan niya ang gayong paghihirap. Nakahanap ng mauupuan ng grupo malapit sa tabing ilog, uminom ng tubig, at nagpahinga sandali. Huhuli ako ng isda, ani Iron Mask, tumayo at iwinagayway ang bakal sa kanyang kamay. Tumayo din si Don Quixote. Samahan na kita. Si Tyr at ang kanyang mga kapatid, na may karanasan sa jungle survival, ay talagang walang problema sa paghuli ng isda mula sa ilog. Hindi nagtagal, nakahuli ng ilang karpa ang dalawa. Nakakita rin sila ng ilang kahoy na panggatong mula sa kalapit na lugar. Matapos itong lutuin, binusog ng lahat ang kanilang sikmura ng inihaw na isda. Mataas sa madilim na kalangitan sa gabi, mayroong isang kabilugan ng buwan na sumisikat sa ilog na nagpapakinang sa liwanag ng buwan. Isang pagod na Winifred ang mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Tyr. Samantala, ang iba naman ay mukhang walang magawa. Wala sa kanila ang umasa na haantong sa ganito ang kanilang paglalakbay. Naka-off pa ba ang phone ni Juan? Yeah, it is. Wala akong ideya kung ano ang kalagayan ng lalaking iyon ngayon. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Clifford ang kanyang telepono kung tumatawag si Juan, ngunit ilang oras na ang lumipas, wala pa ring balita mula sa kanya. Maghintay tayo saglit. Dapat magpahinga ang lahat ngayon, pwede tayong magpalitan ng pagbabantay, maglilipat tayo tuwing 2 oras, bagamat medyo malayo ang lugar na ito, dapat tayong laging maging alerto. Gayon din, malamang na tayo ay makakaranas ng isang malupit na labanan sa susunod. Oo. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang Iron Mask ang unang nagtaas ng kamay. Hayaan mo akong kumuha ng unang shift. With that, tumayo siya at binantayan ang paligid nila. Sa kabilang banda, pumikit si Tyr at ang iba pa at humiga sa lupa para magpahinga. Lumipas ang gabi kung saan ang mga kapatid ay nagsalitan sa pagbabantay. Halos madaling araw na kinabukasan ay biglang tumunog ang cellphone ni Tyr. Nagising siya na may halong pagkataranta, inilabas niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nang makitang may hindi kilalang numero ng telepono ang ipinakita ng caller ID, hindi siya agad nakasagot. Sa pagkakataong ito ay umupo na rin si Clifford at ang mga katabi niya. Sino ang tumatawag? Tanong kaagad ni Clifford. No idea. Maaaring si Juan, o maaaring kaaway natin. Pagkatapos, huwag sagutin ang telepono. Hintayin natin ang secret code. Okay. Nilagay ni Tyr ang phone niya sa gilid. Maya-maya pa ay ibinaba na ang tawag sa kabilang linya. Pagkatapos noon, ni-reset ni Tyr ang ringtone ng kanyang telepono sa default na ringtone. Makalipas ang ilang segundo, nag-ring ulit ang phone niya. Sing 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 sing. Sing sing. 7 beses na tumunog ang telepono, pagkatapos ay huminto. Muli itong tumunog ng 7 ulit bago muling huminto. Nangyari ito ng 3 beses bago lumiwanag ng kaunti ang mga mukha ni Tyr at Clifford. 3 long and 2 short, secret code natin yan. Dapat itong tawag ni Juan. Kabanata 1424. Magkita kita sa karaniwang lugar.
Si Tyr at ang iba pang top brass ng Regal Palace ay may mga espesyal na sekretong code na sila lang ang nakakaalam, partikular na para maiwasan ang isang bagay na tulad ngayon na mangyari. Sa isang hindi kilalang tao na tumatawag sa ganoong kritikal na oras, maaari lamang umasa si Tyr sa sekretong code upang matukoy ang pagkakakilanlan ng tumatawag. Pagkapindot pa lang ni Tyr sa answer button, galing sa kabilang side ang boses ni Juan, "Boss, nasaan ka ngayon? Okay lang ba kayo? We're fine, but I don't know where exactly we are now." "Where are you?" sagot ni Tyr. "Nagtatago ako sa imburnal." Nang marinig ng Tyr at ng iba pa ang sagot ni Juan, silang lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. Kaya, ang marangal na hari sa timog ng Regal Palace ay talagang pupunta hanggang sa itago ang kanyang sarili sa isang imburnal. "Kumusta ang sitwasyon sa panig mo? Nasugatan ka ba?" tanong ni Tyr. Napuno ng kawalan ng magawa ang tono ni Juan habang sumagot, "Hindi ako nasaktan, ngunit ang mundo sa labas ay nagugulo ngayon." "Kasama mo ba si Don Quixote at Iron Mask?" "Oo, dito sila." Tumango si Tyr. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Juan. "That's good. That's good. Pero boss, maraming bagay ang hindi ko maipaliwanag ng maayos sa phone ngayon. So, can you ask Don Quixote to bring you guys to our usual place? We can meet up there." Karaniwang lugar. Medyo natarante si Tyr. Nang marinig ni Don Quixote ang kanilang pag-uusap, sinabi niya, "Ito ay isa sa pinakatagungkutan ng ating Regal Palace. Ito ay matatagpuan sa isang liblib na nayon sa bundok. Walang nakakaalam sa lugar na ito maliban sa aming tatlo." "Sige." Tumango si Tyr at hindi na nagsalita pa. Sa pagkakaroon ng pag-set up ng isang sangay sa bawat bansa, ang Regal Palace ay palaging may mga nakatagong moog sa bawat lokasyon bilang isang pag-iingat sa kaligtasan. "Then, let's go there now," sabi ni Tyr habang inilalayo ang phone niya. Sa oras na ito, ang mga unang sinag ng sikat ng araw ay tumaas mula sa silangan. Walang nakakaalam kung anong uri ng napakalaking pagbabago ang nangyari sa labas ng mundo sa magdamag. Pagkatapos maghugas sa ilog, kinuha ng grupo ang isang navigation app at hinanap ang lugar na binanggit ni Juan kanina. Nang makita nila ito, sinunod nila ang mga direksyon at nagsimulang magtungo sa kanilang destinasyon. Ang nayon na iyon ay tinatawag na Springwell Village, at hindi ito matatagpuan sa Phuket, ngunit sa lungsod ng Chiang Rai, mga 600 kilometro mula rito, sabi ni Don Quixote habang tinitingnan ang distansya sa kanyang telepono. Ang kanyang mga salita ay puno ng kawalan ng kakayahan. "Paano kung makipag-ugnayan tayo sa iba nating kapatid sa Regal Palace para sunduin tayo dito? Kahit na maglakad tayo ng ilang araw at gabi, hindi tayo makakarating doon," iminungkahi ng Iron Mask. Gayunpaman, paulit-ulit na umiling si Tyr. "Hindi pwede." Paliwanag niya, "Ngayong na-set up na tayo, hinahanap tayo ng buong bansa sa bawat sulok. Ang mga negosyo at ari-arian natin dito ay malamang na under extremely close surveillance din. Kung makikipag-ugnayan tayo sa ating mga kapatid, baka matuklasan tayo. Ngayong nasa ibang bansa na tayo, wala tayong mapagkakatiwalaan maliban sa ating sarili." Si Clifford, na nasa tabi ni Tyr, ay nagtanong, "Maaari ba nating pagkatiwalaan ang mga tao sa Springwell Village?" Ipinaliwanag ni Don Quixote, "Talaga. Ang nayon na iyon ay hindi maganda ang kalagayan ilang taon na ang nakararaan. Wala man lang silang kuryente. Yung samahan namin ang tumulong noon para magkaroon ng tubig at kuryente, at paminsan-minsan ay pinapadala pa namin sa kanila ang lahat ng uri ng supply kaya naman, malaki ang kanilang pasasalamat sa Regal Palace. Ang mga tao sa kanayunan ay simple at tapat. Napakalayo nila sa lungsod at walang kaalam-alam. Kaya, hindi sila magkakaroon ng anumang puot sa atin. Sa panahon ngayon, ang ating organisasyon ay maraming negosyo. Kaya, mula noon si Presidente Yates ay pinili ang lugar na iyon, tiyak na wala itong anumang uri ng mga problema." Tumango si Tyr. "Pero, talagang mahirap para sa atin ang maglakbay ng mahigit 600 kilometro mula rito hanggang sa Springwell Village. Kaya, kailangan nating maghanap ng sasakyan mamaya." Habang patuloy niyang tinitingnan ang impormasyon sa navigation app, sinabi ni Don Quixote, "Hindi na kailangan. May riles ng tren 30 kilometro ang layo mula sa amin. Tuwing alas 3 ng hapon, bumibiyahe ang tren na nagdadala ng karbon papuntang Chiang Rai. Bagamat ang tren na iyon ay hindi eksaktong bumibiyahe sa mabilis na bilis, maaari tayong sumakay ng libreng sakay." "Okay." Tumango ang lahat.
Ang pagsakay sa tren papuntang Chiang Rai ay magiging mas maginhawa kaysa sa pag-hijack ng kotse. Isa pa, mukhang mas ligtas ang planong iyon. Darling, are you feeling better now? Nag-aalalang tanong ni Tyr. Dahil buong araw niyang kasama sa mabangis na kagubatan, nag-aalala si Tyr na hindi kaya ng katawan ng asawa ang hirap. I'm not as delicate as you think. I'm fine. Nakangiting sagot ni Winifred. Hawak ang kamay niya, humingi ng tawad si Tyr. I'm sorry, baby. I just wanted to bring you here for a holiday and to have some fun. Hindi ko inaasahan na may ganito pala. Pinahirapan kita. Pinandilatan ni Winifred si Tyr at binatukan, anong pinagsasabi mo? We are husband and wife. We should stick together through thick and thin. My heart is at ease as long as I am by your side. Ma'am. Mas hinigpitin ni Tyr ang kamay ni Winifred. Baby, kung nakakaramdam ka ng anumang uri ng kakulangan sa ginhawa o pagod, kailangan mong sabihin sa akin kaagad. Piggyback kita. Erg. Ang katotohanan na ang mag-asawa ay may kakayahan pa ring maging lovey-dovey sa sitwasyong ito ay isang napakalaking dagok kay Clifford at sa iba pa, na pawang walang asawa. Hindi ko na kaya. Boss, I've had enough. Can you and sister-in-law stop being so lovey-dovey at such a critical time? Look at where we are. Dahil si Tyr ang amo nila, kailangan nilang sipsipin ito. Kung ibang tao, malamang may nagawa na sa kanila ang grupong ito ng mga single. Tatakas na sana ang grupo, ngunit ang mag-asawa ay talagang nagpapakita pa rin sa publiko ng kanilang pagmamahal sa oras na ito. Maaari ba silang magpakita ng awa sa iba? Tumawa si Tyr at kinutya sila, kung hindi nyo kayang tanggapin, sumigaw ka lang. Pero, kung may kakayahan kayo, humanap kayo ng asawa para sa inyo. Agad na nagsipag-ayos si Clifford at ang iba pa. Ang paghiling sa kanila na lumabas at pumatay ng mga tao ay ayos lang, ngunit ang paghiling sa kanila na hanapin ang kanilang sarili ng mga asawa ay lampas sa kanilang kapangyarihan. Okay, wala nang biro. Tiningnan ni Tyr ang oras sa kanyang relo. Alas 7 na ng umaga. Mayroon pa tayong 12 kilometrong takbuhan para makarating sa Riles. Hindi tayo maaaring magtagal dito, kailangan nating makarating doon sa lalong madaling panahon. Kung huli tayong dumating at maiwan sa tren, kailangan nating maghintay hanggang bukas para sumakay sa susunod na tren. Okay. Tumango si Clifford at iba pa bilang pagsang-ayon. Sila ay tumakbo. Walang oras para magbiro sila. Kaya, nag-impake ang grupo at naglakad patungo sa Riles ayon sa mga direksyon mula sa navigation app. Kung si Tyr lang at ang kanyang mga kapatid ang kailangang gumawa ng paglalakbay, ang distansya ay hindi magiging isang problema para sa kanila. Ngunit, sa paglalakbay ni Winifred sa kanila, labis na nag-aalala si Tyr sa sobrang pagod niya. Kaya, hindi niya minamadali ang kanilang paglalakbay ng buong bilis. Kabanata 1425. Sumakay sa tren. Sa tuwing nakakaramdam ng kaunting pagod si Winifred Ziyes sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, hinihiling ni Tyr ang kanyang mga kasamahan na magpahinga muna sandali, o kaya naman ay piggyback niya si Winifred para magpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa wakas ay dumating si Tyr Summers at ang kanyang mga kaibigan sa Riles ng halos alauna ng hapon. May 70 minuto pa bago dumating ang tren. Para makapagpahinga tayo dito sandali. Tiningnan ni Don Quixote ang oras sa kanyang relo bago siya nag-anunsyo. Perpekto. Tumango si Tyr. Nakaupo lang ang grupo sa lupa. Bagamat ang ilang dosenang milyang ito ay hindi gaanong problema para sa kanila, pagkatapos dumaan sa 2 araw ng patuloy na mataas na presyon, nahirapan pa rin sila sa pag-iisip na medyo nakaramdam sila ng pagod. Ang lugar kung saan sila nagpahinga ay nasa labas ng lungsod, halos isang no man's land. May mga dilaw na dalesde sa lahat ng dako. Kahit ilang halaman ay hindi makita. Tanging isang riles ng tren ang tumatawid sa dilaw na lupaing ito, at ang tanawin ay tila malungkot. Ang grupo ng 5 ay nakaupo lang roon at nakatitig sa riles ng tren sa unahan nila, mitigang naghihintay para sa tren ng karbon na iyon sa kanilang daan. Sa panahong ito, muling tumawag si Tyr kay Juan Yates upang suriin ang kanyang sitwasyon. Sa oras na ito, hindi mas malala ang sitwasyon ni Juan kaysa sa grupo ni Tyr. Sa totoo lang, masasabi pa nga na mas malala ang nangyari kay Juan. Kinailangang magtago ang lalaking iyon sa mga imburnal buong gabi kahapon. Kaninang umaga lang siya nakalabas sa imburnal. Kaya naman, umaalingasaw ang katawan ni Juan sa kataas-taasang langit, at ang lalaki ay hindi gaanong naiiba sa isang pulubi.
Matatagpuan ngayon si Juan sa isang lugar na 200 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Chiang Rai, kaya kailangan niya ng transportasyon upang makarating doon. Sa kasamaang palad, nang tawagan ni Tir si Juan, na hijack na niya ang isang tuktok. Binyantaan niya ang driver ng sasakyan na ihatid siya sa kanyang destinasyon. Kadalasan, ang ganitong uri ng ilegal na taxi na minamaneho ng mga lokal ay hindi desente. Ang pagtanggal sa kanilang mga customer ay ang kanilang walang kabuluhang tagumpay. Pupunta pa sila sa haba ng pagnanakaw, panggagahasa, at papatayin pa ang kanilang mga customer. Kaya naman, hindi na konsensya si Juan matapos mang-hijack ng ganitong uri ng illegal taxi driver. Gayunpaman, nang ipadala ng driver si Juan sa kanyang destinasyon, upang maiwasang ibunyag ang kinaroroonan ni Juan, hindi na siya pinauwi ni Juan ng buhay. Matapos alamin ang sitwasyon ni Juan, hindi na gaanong nag-alala si Tir sa kanya. Sa katunayan, hindi na kailangang mag-alala si Tir sa kanya noong una. Pagkatapos ng lahat, si Juan ay ang timog na hari ng Regal Palace. Kaya't kung ang lalaking ito ay hindi man lamang makayanan ang bagay na ito, hindi siya kwalipikadong maupo sa kanyang trono bilang Southern King. Maya-maya, 2:30 na ng hapon. Ang nakakapasong araw ay mataas sa langit. Ang lugar na ito ay halatang mas mainit kaysa sa ibang mga lugar. Dahil sa kaso, hinubad pa nina Clifford Han at Don Quixote ang kanilang mga jacket at inihayag ang kanilang mga punit na katawan na puno ng kahindek-hindek na mga galos at mga bala. Nang makita ni Winifred ang mga galos at tama ng bala sa katawan nina Clifford at Don Quixote, napatulala siya sa masakit na paningin. Siyempre, ilang beses na niyang nakita ang katawan ni Tir, and of course, she also spotted those numerous scars and bullet marks on his body. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kapatid na lalaki ay katulad niya. Lahat ba sila ay gumapang palabas ng bundok ng mga bangkay? Magsuot ka ng damit. Pagkatapos, nang makitang sina Clifford at Don Quixote ay ganap na binabaliwala ang damdamin ng kanyang asawa, tinitigin sila ni Tir ng masama at sinabi sa isang tono ng pag-uutos. Sobrang init, boss. Pinunasan ni Don Quixote ang butil ng pawis sa kanyang noo at walang magawang ipinagtanggol ang sarili. Kung hindi mo isusuot ngayon ang damit mo, babalatan kita. Nang sabihin niyon ni Tir, si Don Quixote at Iron Mask ay nataranta. Nakaramdam pa sila ng lamig na agad na dumaloy sa kanilang mga gulugod hanggang sa tuktok ng kanilang mga gulugod ay mga bungo. Tapos bigla na lang hindi na sila uminit. Hindi sila nang ahas na hamanin ang autoridad ng kanilang amo nang pagbabantaan niya na babalatan niya sila ng buhay, bagamat hindi siya eksaktong aabot sa ganoon. Matinding bububugin sila ng amo nila for sure. Ngayong ang lakas ng pakikipaglaban ni Tir ay matagal nang lumampas sa kaharian ng Transcendent, kahit na nagsanib puwersa ang tatlo para labanan siya, hindi sila gaanong kalaban ni Tir. Kaya naman, masunurin lamang na maisuot ng dalawa ang kanilang mga damit. Makalipas ang halos 20 minuto, biglang nagmula sa riles ng tren ang mga tunog ng sipol ng tren. Kasabay nito, bahagyang nanginginig ang lupa. Eto na. Sabay-sabay na inilapit ni Iron Mask ang kanyang tenga sa lupa at nagtapos, ang tren ay halos 2 kilometro ang layo sa atin. Ang bilis nito ay halos 80 bawat kilometro. Darating ito dito sa loob ng 2 minuto. Mas mabuting maghanda na tayo ngayon. Sa isang iglap, lahat ay nasa kanilang mga postere sa pakikipaglaban. Tinalo ni Tir si Winifred sa kanyang likod, at sinabi niya sa kanya, "Mahal, kumapit ka sa akin." Sige. Tumango si Winifred at mariing ipinatong ang mga kamay sa balikat ni Tir. Sa oras na ito, maaaring tila siya ay medyo kinakabahan sa labas, ngunit siya ay tuwang-tuwa sa malalim na pag-alala. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay katulad ng pagiging masamang babae niya noong bata pa siya nang lumabas siya para gumawa ng makulit na gawain kasama ang kanyang mga kaibigan. After years of being married to Tir, ang asawa niya ang palaging nagsusumikap sa labas. Alam niya na nakaranas siya ng maraming pagdanak ng dugo sa proseso, at kailangan lang niyang manatili sa bahay at maghintay sa kanyang pagbabalik sa bawat oras. Pero sa pagkakataong ito, makakasama niya talaga si Tir para dumaan sa mga pagsubok at hirap. Dahil dito, may bakas ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa puso ni Winifred. Ibinaon ni Winifred ang ulo niya ng malalim sa likod ni Tir. Maaaring ito ay isang larangan ng digmaan, ngunit nakadama pa rin siya ng kagaanan sa kaibuturan. Shove! Maya-maya'y muling tumunog ang nakakatalim na sipol ng tren.
Mabilis ang takbo ng isang cargo train na may dalang coal patungo sa direksyon ng grupo, hindi kalayuan sa kinaroroonan ng grupo. May isang driver at 2 o 3 tauhan sa buong tren. Lahat sila ay halos masikip sa locomotive, habang ang likod ng karwahe ay ginagamit upang hawakan ang karbon. Kaya't hindi maaaring lumitaw ang isang tao sa karwahe. Sa madaling salita, nakakatulong ang pangyayari upang matiyak na kapag sumakay na sila sa tren mamaya, hindi na matutuklasan si Tyr at ang iba pa. Maya-maya, dadaan na ang cargo train na iyon sa Tyr and the rest. Ang tren ay may kabuuang 8 karwahe, kaya nang ang ika-6 na karwahe ay dumaan sa kanila, lahat ay gumagalaw. Ang grupo ng mga lalaki ay gumagalaw na parang mga hayop sa gubat. Sa isang iglap, ang kanilang mga katawan at lakas ay ganap na naaayon at nakatutok sa antas ng pagiging perpekto. Sa isang kindat, tumatakbo na sila patungo sa huling karwahe ng tren. Puff puff puff, si Clifford ang unang tumalon. Ang kanyang katawan ay bumuo ng isang magandang parabola line sa hangin. Hindi na niya kinailangan pang humawak sa gilid ng cargo train, ngunit tumalon sa huling karwahe ng tren. Sabay-sabay na nagsimulang kumilos sina Don Quixote at Iron Mask. Pareho sila ni Clifford, tumatalo na parang kanyan, at ang kanilang mga katawan ay binaril patungo sa tren. Habang si Tyr ang huli. Habang karge-karge niya si Winifred sa kanyang likuran, mas marami siyang naranasan na abala kumpara sa iba. Gayunpaman, hindi ito mahalaga kung ano ang kaya niya. Una, si Tyr ay tumatakbo ng napakabilis na hinahabol ang huling karwahe ng tren, pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang mga paa, at isang patong ng mahinang puting alikabok ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Kabanata 1426. So a ghost. Boom! May malakas na dagandong sa ilalim ng mga paa ni Tyr. Isang malaking hukay ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa nang siya ay tumalon. Kaagad pagkatapos noon, umangat sa ere ang katawan ni Tyr. Agad siyang sumugod patungo sa huling bagon ng tren. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winifred Zia na parang naglakbay siya sa isang time tunnel. Malabo ang kanyang paningin, at narinig niya ang sipol ng hangin na dumadaloy sa kanyang tenga. Pakiramdam niya ay nakasakay siya sa isang roller coaster ride. Arg! Marahil ay hindi na siya makatiis. Walang malay na sigaw ni Winifred. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa hangin, kung saan maaari siyang bumagsak sa lupa anumang oras. Kahit na siya ay labis na kinakabahan, pakiramdam niya ay ligtas siyang nakahiga sa likod ni Tyr. Gayunpaman, ipagpalagay na ito ay batay sa distansya na nakalkulan ni Tyr sa simula, dapat silang ligtas na nakarating sa tren, ngunit ang tren ay biglang bumilis at naging dahilan upang siya ay mabitin sa hangin. Boss! Si Clifford Han at ang iba pang nakasakay sa bagon ay pawang pinagpapawisan. Sa sandali ng desperasyon, sumakay si Tyr sa huling bagon ng tren at inilapat ang kanyang lakas ng husto bago tuluyang umakyat sa tren. Sarap, sarap, sarap. Ang sumisipol na hangin ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa tabi ng kanilang mga tainga. Malapit na iyon. Nakahinga ng maluwag si Tyr. Pagkatapos, ibinaba niya si Winifred mula sa kanyang likuran at nag-aalalang nagtanong, "Baby, okay ka lang ba?" Kung sa bagay, hindi man lang nakapag-react si Winifred. Isang patak lamang ng malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo nang maupo siya sa ibabaw ng tumpok ng mga uling. Then, she suddenly asked in shock, "Ngayon lang ba tayo muntik mahulog? Sister-in-law, nandito na ang boss namin. Paano kanya hinayaang mahulog?" Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Clifford at ang iba pang katabi niya. Samantala, ang mga tripulante ay nag-uusap ng walang kaparerekan sa unang bagon ng cargo train. Sa sandaling ito, biglang sumimangot ang tsuper ng tren. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagtanong siya, "May nakita ba kayo?" "Tingnan kung ano." Ang iba ay nakatingin sa driver ng tren, nagtataka. Sumagot ang driver, "Noong bumibilis ako ngayon, napansin ko sa rearview mirror na may ilang taong sumakay sa bagon sa likod." Anong klaseng biro ito? Nagtawanan lahat ang grupo ng mga tripulante. Naisip nila na ang driver ng tren ay dapat na mataas sa droga. Paanong may tao sa ganoong kagawiang lugar? Isa pa, medyo mabilis ang takbo ng tren natin. Paano posible na umakyat ang sinuman? Walang sinuman ang maaaring lumipad sa mundong ito. Hindi nyo ba nakita lahat? Pero, ngayon ko lang sila nakita. Patuloy ang pag-ungol ng tsuper ng tren sa sarili. Malinaw niyang nakita ang ilang figure na lumilipad hanggang sa likuran ng tren. Posible bang nagkamali siya? You must be seeing things. Imposible.
Baka may mali sa mata ko. Hindi rin naniniwala ang driver ng tren na mangyayari ang mga ganitong bagay. Siya ay nagtatrabaho sa trabahong ito para sa mga years, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Kung totoong napadpad sila, ang mahirap paniwalaan na pangyayaring ito ay hindi gaanong naiiba sa pagdating sa isang paranormal na kaganapan. Ang buong tren ay nagpatuloy pasulong hanggang sa Chiang Rai City. Umupo si Tir at ang iba pa sa ibabaw ng huling bagon ng tren at nag-enjoy sa tanawin sa daan. Saan man may bayan, o naglalakbay sila sa mga lugar na may mga tao, nagtatago sila sa ilalim ng tumpok ng mga uling. Kaya't kailangang ibigay sa kanila na ito ay talagang isang pambihirang paglalakbay. Hindi ganoon kabilis ang takbo ng tren. Ito ay mas mabagal kaysa sa isang kotse na mabilis na tumatakbo sa highway. Nang dumating ang tren na ito sa Chiang Rai, halos alas 9 na ng gabi. Si Tir at ang kanyang mga kaibigan ay hindi sumakay sa tren upang makapasok sa lungsod ngunit sa halip ay tumalon nang halos makarating sila sa lungsod. Gumising na kayo guys. Sa oras na ito, ang mga tripulante ay natutulog sa isa sa mga bagon. Ngunit, nang maglaon, nang dumating ang tren, ang mga tripulante na ito ay naka-duty na. Ilipat ang karbon sa tren. Kaya, kailangan nila ang kanilang magandang pahinga ngayon. Ngunit, sa gitna ng mahimbing nilang pagtulog, bigla nilang narinig ang boses ng tsuper ng tren. Ano ang mga iyon? Iilan sa mga tripulante ang ginaising ng tsuper ng tren, na tila naiinis. Sa sandaling ito, seryoso ang ekspresyon ng tsuper ng tren. May bakas ng takot at kaba sa gravity na iyon. Para siyang nakakita ng multo. Parang nakakita lang ako ng mga multo. May nakita talaga akong mga multo. Ngayon lang, may nakita akong ilang figure mula sa rearview mirror ng tren. Tumalon sila mula sa huling bagon ng tren sa likod natin. Can you stop around? Malapit nang makarating ang tren sa destinasyon nito, at kailangan nating magtrabaho saglit. Hindi ba pwedeng patumbahin mo lang ito saglit? Itigil mo na ang panghihistorbo sa amin. Nagreklamo ang isa sa mga tripulante. Sumunod din ang isa pang tripulante at nagreklamo bilang pagsang-ayon, mahilig ka na ba sa droga ngayon? Bakit patuloy kang nagkakaroon ng hallucinations? No, I'm quite sure about it. I'm not hallucinating. Kanina lang, nung liliko na sana ako sa station, sinadya kong magmaneho ng tren sa sobrang bagal, at kumikinang ang mga street lights sa tabi ko. Kaya, sigurado akong nakakita ako ng ilang figure na tumalon mula sa ating tren. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pupunta tayo sa huling bagon ng tren mamaya at tingnan kung ano ang kakaiba doon sa dati. Whatever. You psycho? Just go see it for yourself. Nagmura at nagbulong-bulungan lang ang mga crew ng OS bago sila nakatulog ulit. Makalipas ang halos kalahating oras, ang tren na naghahatid ng karbon ay pumasok sa Chiang Rai City at dumating sa destinasyon nito. Sa sandaling huminto ang tren, ang driver ng tren ay agad na tumalon pababa mula sa tren. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo patungo sa huling bagon ng tren. Isa-isa niyang sinuri ang mga bakas ng mga bagon na iyon. Bilang isang dekadang gulang na driver na nagmamaneho ng cargo train, walang anumang pagbabago sa bawat bagon ang makataka sa kanyang mga mata. Isa-isa niyang nilakad ang ilang bagon sa likuran hanggang sa marating niya ang huling bagon, kung saan nakakita siya ng ilang hukay sa loob ng bagon na iyon. Kayo, bilis, halika dito at tingnan mo. Kumilos ang tsuper ng tren na parang nakatuklas lang ng isang bagong kontinente at sinigawan ng mga kasamahan. What are you trying to pull again? Nagpalit na ng damit pang trabaho ang mga miyembro ng crew at handa na silang magtrabaho. Nang marinig nila ang sigaw ng tsuper ng tren, sabay-sabay silang tumakbo sa direksyon niya. Tingnan mo, kailangan mong tingnan ang lahat. Itinuro ng tsuper ng tren ang uling sa ibabaw ng huling bagon na iyon at sinabing, sabi ko sa iyo, hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo ang pinto sa bagon. Halatang may humipo rito. Talaga. Nagulat ang mga tripulante. Umakyat agad sila sa tren, and sure enough, ilang coal pit din ang nakita nila doon. Posible bang may sumakay sa tren ng ganyan? Kabanata 1427. Serek. Gulat na gulat ang lahat sa kanilang natuklasan. Posible bang may umakyat sa a moving train? How is this even possible? Impossible. Mga multo ba talaga sila? Samantala, dumating na si Tir Sommers at ang kanyang mga kaibigan sa labas ng lungsod ng Chiang Rai. Ayon sa kanilang nabigasyon, ipinahiwatig nito na ang kanilang grupo ay halos 40 kilometro ang layo mula sa nayon ng Springwell.
Tumunog ang cellphone ni Tyr. Ito ay isang tawag mula kay Juan Yates. Napaka-punctual ng lalaking ito. Humalaklak si Tyr at sabay slid sa answer button. Boss, nasaan na kayo ngayon? Pagkasagot pa lang ng tawag ay nagtanong agad si Juan sa kabilang linya. Nakarating na kami sa Chiang Rai. Nasaan ka ngayon? Nakarating na rin ako sa syudad, sagot ni Juan. Nang hijack ako ng tuktok, naayos na ang illegal driver. You guys just need to send me your location, pupunta ako para kunin kayong lahat ngayon. Kamangha-mangha. Hindi na pinalalim ni Tyr ang usapin tungkol sa kung paano nakipag-ugnayan si Juan sa illegal na taxi driver. Sa halip, direkta niyang ipinadala ang kanilang posisyon kay Juan. Matapos matanggap ni Juan ang kanilang lokasyon, sinabi niya kay Tyr, hindi ako malayo sa inyo. Kakailanganin ko ng mga 20 minuto para makarating sa inyo. Pwede mo naman akong hintayin dyan. Okay. Pagkababa ni Tyr ng telepono, tumingin siya sa paligid at tinignan ang paligid. Sa oras na ito, isang maaliwalas na buwan at ilang bituin ang nagpalamuti sa kalangitan sa gabi. Walang masyadong tao sa gilid ng lungsod, kaya hindi nag-alala si Tyr at ang kanyang mga kaibigan na ilantad ang kanilang kinaroroonan. Makalipas ang halos 20 minuto, isang haggard na tuktok ang lumapit sa kanila. Panay ang paghinto ng tuktok na iyon sa harap ni Tyr. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan ay bumaba si Juan. Boss! Pagkababa niya ay binati agad ni Juan si Tyr at iba pa. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi na siya kaakit-akit na haring timog gaya ng dati. Hindi lang siya mukhang gusot pero parang naubos ang sigla niya. Maging ang mga mata niya ay duguan, lumubog ang kanyang mga mata. Si Juan ay hindi gaanong naiiba sa mga zombie. Sa pagtingin sa hitsura ni Juan, naramdaman ni Tyr at ng iba ang matinding kirot sa kanilang mga puso. Bilang hari sa timog ng Regal Palace, si Juan ay hindi napigil ang mayabang sa nakaraan. Ang kanyang espiritu at paghahangad ay malakas. Ngunit ngayon, nakakagulat, siya ay naging haggard na lalaking ito. Kitang-kita kung gaano kabigat ang suntok kay Juan. Let's go. Dapat dun muna tayo sa village. Tumingin si Tyr sa kalangitan sa paligid niya at napagtantong gabi na. Walang gaanong oras si Tyr para i-comfort si Juan, kaya tinapik-tapik na lang niya ang balikat niya. Kasabay nito, hindi nila kailangang makipag-usap ng husto sa isa't isa. Walang mga salita ang kailangan dahil lahat ay naiintindihan. Dahil nangyari ito, maaari lang silang gumawa ng solusyon upang malutas ito sa halip na magreklamo tungkol dito. Tumango si Juan. Hindi na siya nagsalita bagkus ay binalikan niya ang tuktok na iyon. Nang makapasok ang lahat sa sasakyan, lumipat ang driver sa Iron Mask. Pagkatapos, nagmaneho sila ng tuktok patungo sa Springwell Village. Makalipas ang halos 40 minuto ay nakarating na rin sa kanilang destinasyon si Tyr at ang kanyang grupo. Pinangalanan ng Springwell Village dahil sa isang malinaw na kristal na ilog na umaagos sa labas ng nayon. Napakalinaw ng tubig kaya nakikita ng mga tao ang mga isda at bato sa ilalim ng ilog. Sa makatuwid, ang pinagmulan ng pangalan ng Springwell Village. Ito ay isang napakalayo na nayon sa labas ng lungsod ng Chiang Rai. Mga 70 hanggang 80 kabahayan ang naninirahan dito. Bagamat halos hindi sila makatustos, ang mga taga-nayon ay nabubuhay at nakapagtrabaho ng mapayapa. Nauna nang nakipag-ugnayan si Juan sa hepe ng Springwell Village. Ang kanyang pangalan ay Serek. Ang lalaki ay nasa edad 50 ngayong taon. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang anak na si Simir, na dating nagtatrabaho sa lungsod, ay nahulog sa masamang bisyo ng pagsusugal at maraming utang sa pagsusugal. Matapos makulong ng kasino si Simir, inabisuhan nila ang kanyang pamilya na magdala ng pera at bayaran ang kanyang ransom. Walang pera si Serek, kaya dinala niya ang lahat ng mga taga-nayon sa kasino at nakipaglaban sa mga taong iyon sa desperasyon. Dahil dito, nagkaroon ng malaking impluwensya ang may-ari ng kasino sa Chiang Rai. Halos lipulin ng kanyang mga tao ang buong nayon. Nagkataon na nandoon si Juan upang pag-usapan ang isang business deal sa may-ari ng kasino. Matapos magkaroon ng pangkalahatang pag-unawa si Juan sa sitwasyon, naramdaman niyang may lakas ng loob ang mga taga-nayon, kaya nagpasya siyang iligtas sila at tumulong sa pagbabayad ng utang ni Simir sa pagsusugal. Pagkatapos nito, nagpasalamat ang mga taga-Springwell Village kay Juan. Noon, hindi nagtagal ay dumating si Juan para bumuo ng Regal Palace. Desidido siyang humanap ng tagungkuta para sa organisasyon. Natagpuan ni Juan na ang nayon ng Springwell ay angkop para sa kanyang mga pangangailangan.
Kaya naman, gumawa siya ng malaking puhunan sa nayon upang mapaunlad ito upang maging kuta ng Regal Palace. Gaya ng inaasahan, para sa mga taga Springwell Village, si Juan ang kanilang lifesaver. Karagdagan pa, nang maglaon ay marami nang nagawang kabutihan si Juan para sa nayon. Kaya naman, laking pasasalamat ng mga taga-nayon sa kanila. Kaya naman, nang-ahas si Juan na tumakas dito pagkatapos ng insidente dahil nakita niyang lubos na mapagkakatiwalaan ang mga taga-nayon. Halos alas 10 na ng gabi. Kanina pa sila hinihintay ni Serek sa bakana ng Springwell Village matapos niyang matanggap ang tawag ni Juan. May mga nakabulag na headlight na nagmula sa malayo. Agad namang inayos ni Serek ang kanyang damit matapos mapansin iyon. Tapos, may lumapit sa kanya na tuktok saka huminto sa harapan niya. Sunod-sunod na bumaba sa sasakyan ang isang grupo ng mga tao. Mr. Yates, Mr. Iron Mask, at Mr. Don Quixote. Lumapit si Serek para batiin sila ng sabay. Nandito na kayo sa wakas. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Tumango si Juan at sinabing, may sinok sa daan, kaya medyo late akong dumating. Ayos lang. No big deal. Nagmamadaling umiling si Serek at saka isa-isang ini-scan sina Tyr, Clifford Han, at ang iba pa. Ipinakilala ni Juan, this is our boss Tyr Summers, also known as Palace Master. This lady is my sister-in-law, and yan ang Eastern King ng ating Regal Palace, si Clifford Han. Ang Palace Master ng Regal Palace. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Serek. Ngayong ang nayon ng Springwell ay naging kuta ng sangay ng Regal Palace, maraming kabataan ang sumali sa organisasyon. Natural. Marami sa kanila ang nakarinig tungkol sa mga alamat ng Palace Master, Tyr Summers. Siyempre, kinuha rin ng punong nayon na si Serek ang ilan sa mga kwento. Ang mga alamat ng Tyr ay labis na apotheosis. Sa makatuwid, si Tyr ay parang Diyos na ngayon sa mga mata ng mga taga-nayon. Noon pa man ay gusto nilang makilala ang Palace Master para malaman kung anong klaseng tao siya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Serek na makikilala niya ang lalaking ito sa totoong buhay. Nagmamadaling humalukip-kip si Serek at magalang na yumuko kay Tyr. Bati ni Serek kay Mr. Summers. Hindi ko akalain na ganito kabata si Mr. Summers. Ngumiti ng mahina si Tyr. Masyadong magalang si Mr. Serek. Of course, I have to be respectful, sagot ni Serek. Kung wala ang Regal Palace, hindi magiging maganda ang ating Springwell Village tulad ngayon. Napakaraming pabor ang natanggap namin mula sa Regal Palace sa mga nakaraang taon. Lahat kayo ay aming dakilang benefactors. Tere na sa nayon. Ang aking asawa ay naghanda na ng mga pagkain sa bahay. Siguradong gutom na kayong lahat ngayon. Please pumunta na tayo. Okay. Kabanata 1428. Ang Katibayan. Nang sundan ng grupo si Serek sa Springwell Village, karamihan sa mga taga-nayon ay natulog na dahil alas 10 na ng gabi. At sa ganitong oras ay tahimik na ang buong village. Sa simula, nang tawagan ni Juan Yates si Serek, binalaan niya ito na ang balita ng kanilang pagdating sa nayon ay hindi dapat ibalita. Sa makatuwid, ang ibang mga taga-nayon ay walang ideya tungkol sa kanilang pagdating. Pagdating ng grupo sa tahanan ng Sarex, naghanda na ng handaan ang isang babaeng nasa edad 40 na may maitim na balat at matipuno ang katawan. Ang isa pang binata na nasa 20s ay naglabas din ng isang bote ng masarap na alak mula sa kung saan sa loob ng bahay. Ang binata ay si Simir. Dati, kung hindi siya tinulungan ni Juan na magbukas ng bagong dahon noong siya ay nakakulong sa kasino, baka nahak na siya hanggang sa mamatay sa kalye. Nang makita nila ang pagdating ni Tyr at ng kanyang grupo, sabay-sabay na sinalubong sila ng medyo may edad na babae at si Simir. Kuya Yates, you guys are finally here. Halika na at maupo ka na. Inihanda na namin ang mga pagkain. Siguradong gutom na kayo pagkatapos ng mahabang araw. Kain muna tayo. Sige. Dahil nandito na sila, si Juan at ang iba ay hindi masyadong magalang at agad na umupo sa hapagkainan. Napakasarap ng pagkain. Upang aliwin ang kanilang mga panauhin, pinatay ng pamilya ang lahat ng kanilang inaalagaan sa bahay. Bukod doon, maraming saging, mangga, iba pang tropikal na prutas, at isang malaking garapon ng rice wine ang inilagay sa hapagkainan. Mula kahapon ng hapon hanggang ngayon, kumain lang ng isda si Tyr at ang grupo para mapunan ang kanilang gutom. Mas malala ang nangyari kay Juan. Wala pa siyang kinakain simula kahapon. Nang makita nila ang mesang ito na puno ng masasarap na alak at mga masasarap na pagkain, napagtanto nila kung gaano sila gutom.
Hindi na sila nagsalita pabagkus ay agad silang hinukay at ininom ang kalahati ng malaking garapon ng rice wine na iyon. Nang matapos silang kumain, halos hating gabi na. Inayos na ng asawa ni Serek ang mga higaan para sa grupo. Kaya't hiniling ni Tyr kay Winifred Zia na umalis na at magpahinga habang siya ay patuloy na nakaupo sa looban at umiinom kasama ang kanyang mga kaibigan. Medyo pagod na pagod si Winifred kaya hindi na siya nagsalita pa at pumunta na sa kwarto at natulog. Samantala, si Serek at ang kanyang pamilya ay medyo matino tungkol sa sitwasyon. Nang mapansin nilang may importanteng bagay na dapat pag-usapan si Tyr at ang kanyang mga kaibigan, hindi na sila nagpatuloy sa pang-istorbo noon bagkus ay pumunta na sila sa kani-kanilang kwarto. 4 na lang silang natitira sa looban. Pagkatapos noon, ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay naging solemne saglit. Ano ba talaga ang nangyari? Si Tyr ang unang nagtanong. Nagbuhos si Juan ng isa pang mangkok ng rice wine. Pagkatapos, sabay-sabay niyang ininom ang lahat ng alak. Natahimik siya ng ilang segundo bago siya nagpaliwanag, I was set up. It was Darkshire's scheme. Darkshire. Natigilan ang lahat. Kaagad, naalala ni Tyr na nasilip niya ang isang itim na figure na nakita niya sa piging ng kasal ni Juan at Mona Ma. Noon, pakiramdam niya ay si Darkshire iyon, ngunit pagkatapos ay dahil hindi niya masiyadong nakita ang lalaking yun, sa huli, naisip niya na nag-hallucinate siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi siya mali noon dumating si Darkshire. Bukod kay Darkshire, may mga tao rin mula sa Leviathan sect. Nag-isip sandali si Tyr bago siya sumagot, kahapon ng hapon noong nasa airport kami, pinaghahanap kami ng gobyerno. Habang kami ay tumatakas, si Trigon mula sa Leviathan sect ay lumitaw upang pigilan kami, ngunit pinatay ko siya. Ang Leviathan sect at Darkshire. Huminga ng malalim si Juan at sinabing, kahapon, sumama ako sa aking biyenan upang sumamba sa templo ng Emerald Buddha. Agad kaming naglakad papasok sa assassination pagkalabas namin ng templo. Pagkatapos na patayin ng mga pumatay sa aking biyenan, si Darkshire ay nagpahayag ng kanyang sarili na hindi ako kalaban para sa kanya at sa pilitang kinuha niya kaya, ngayon ay iniisip ng lahat na ako ay kasabwat ng grupo ng mga pumatay. Si Clifford na nakaupo sa tabi niya, retorted, yung mga tao doon, hindi rin naman walang alam. Hindi sila makapaniwala sa kahit anong pinakain nila sa kanila. May ebidensya sila, walang magawang paliwanag ni Juan. Ngunit, pagkatapos, siya ay nagtanong, Boss, noong kayo ay namasyal ilang araw na ang nakakaraan, lahat ba kayo ay nakatagpo ng isang grupo ng mga kabataan sa kanilang 20s? Ano? Nanginginig ng husto ang puso ni Tyr. Sa wakas, nagtanong siya, paano mo nalaman ang tungkol dyan? Pumasok kami sa dalawa sa aming mga tao sa Maynak Shrine noong araw na iyon. Pareho silang mga estudyante sa kolehiyo mula sa Celestial Empire. Hehe, paano sila naging college student? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Juan habang ipinaliwanag niya, ang grupo ng mga mamamatay tao na pumatay sa aking biyenan ay mga kabataang lalaki at babae sa edad na 20 taon. Lahat sila ay nakadamit bilang mga mag-aaral na hindi nakakapinsala sa hitsura, kaya't kami ay nag-alis ng aming bantay. Sa unang lugar, narinig ko silang binanggit na nakipag-ugnayan ka sa grupo ng mga mamamatay tao ng maaga, at kayong mga lalaki ay nakuhanan ng larawan na magkasama noon. Ano? Sa sandaling sinabi iyon, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran. Then, for a moment, all of their minds instantly recalled the image of the two people they met last time at the Maynak Shrine. Nagkataon na nakunan sila ng mga paparazzi noong magkasama sila ni Ryans at Brenna noon. Kung iisipin nila, ang duo mula sa Celestial Empire ay hindi mga estudyante. Sila ay mga assassin, at ang kumuha ng kanilang mga larawan ay hindi isang paparazzi. Naayos na ang lahat. Sa pag-iisip nito, natahimik ang lahat. In the end, inubos ni Tyr ang isang bowl ng rice wine bago siya tumayo. Matagal nang nagplano si Darkshire at ang kanyang alyansa para harapin tayo. Pero, wala kaming ideya tungkol sa mga detalye ng sitwasyon. Kaya, kailangan nating maghintay habang sinusundo natin at alamin ang lahat ng katotohanan. Sinabi ng Iron Mask mula sa gilid, bukas, aalis ako sa nayon upang tingnan at usisain ang sitwasyon sa labas. Kaya dapat kayong maghintay para sa aking balita dito. Huminga ng malalim si Juan at sinabing, I'll go with you. Ngunit, sa kasamaang palad, kailangan kong bumalik sa maharlikang pamilya ng ngayong patay na ang aking biyenan, si Nana ay tiyak na nawasak ng mag-isa.
Kaya nag-aalala ako sa kanya. Hindi pwede. Sabay tanggi ni Tyr sa pakiusap ni Juan. Ngayon ay isang kritikal na panahon. Hindi ka dapat pumunta kahit saan kundi magtago dito. Kung babalik ka sa maharlikang pamilya ng Ma at kusang pumasok sa bitag, walang pagkakaiba. Tiyak na hindi mo maaaring kunin ang panganib na bumalik doon. Hindi na makakasang-ayon. Sumang-ayon din si Clifford, na katabi niya, I head out with Iron Mask bukas. Babalik kami pagkatapos naming malaman ang sitwasyon at malaman ang pasikot-sikot ng buong pangyayari. Kailangan mong tiisin na huwag kumilos ng padalos-dalos. Kailangan nating pag-isipan pa ang usapin at higit na pag-usapan. Sa wakas ay nakabawi na si Juan. Talagang nag-aalala siya sa kanyang asawa. Gayunpaman, sa huli, pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado. Okay then. Hihintayin ko na lang dito ang balita mo. Well, we should stop our discussion here. Pagkatapos noon, binuhusan silang lahat ni Tyr ng isang mangkok ng rice wine bago siya nagpatuloy. Maaaring hindi pabor sa atin ang sitwasyon, ngunit sa buong paglalakbay ng ating Regal Palace, anong uri ng magulong panahon ang hindi natin naranasan? Sa makatuwid, hindi na natin kailangang isapuso ang maliit na bagay na ito. Kabanata 1429. Ang pagpupulong ng Ma-Royal Family. Tumango sila. Dati na silang dumaan sa mas masahol na sitwasyon sa Regal Palace ngunit nalampasan nila ito at naging pinakamalaking organisasyon sa mundo. Walang mga hamon na hindi nila nalampasan kasama ang kanilang mga kapatid. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, umalis sina Clifford Han at Iron Mask sa Springwell Village na naghahanap ng impormasyon. Samantala, nanatili sina Tyr at Juan Yates sa nayon na may napakaraming mga pabuya sa kanilang mga ulo. Kasabay nito, ang maligaya na kapaligiran sa Ma-Royal Manor ay naglaho, napalitan lamang ng matinding kadiliman, isa ng kawalan ng pag-asa. Si Walter May ang espiritual na pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma at, syempre, hindi nakakalimutan ang kanyang tungkulin bilang ulo ng pamilya. Sa kanyang pagkamatay, ang Ma-Royal Family ay biglang natagpuan ang kanilang sarili sa isang mahirap na posisyon. Kung saan ang mga matanda sa maharlikang pamilya ng Ma ay nagtitipon sa isang bulwagan, ang kapaligiran ay malungkot, kung sabihin man, ang kalungkutan at galit ay halata sa kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Binasag ng isang lalaking nasa edad 60s ang katahimikan. Siya si Clive Ma, ang pinsan ni Walter, isang iginagalang na lalaki sa pamilya. Puno ng galit ang boses niya. Sino ang nangahas na pumatay kay Haring Walter ng maharlikang pamilya? Juan Yates. Si Zikma ang unang tumayo at nagsalita na may galit na nag-aalab sa kanyang boses. Si Juan Yates, kasama si Tyr Summers, ay nagpadala ng mga assassin upang patayin ang aking ama. Gusto ng Regal Palace na agawin ang aming mga negosyo at ari-arian. Kaya naman naisip nila ito. Kasuklam-suklam na krimen. Ito ay isang bagay na matagal na nilang pinaplano. Ang kanyang tugon ay agad na nagpailaw sa bulwagan. Maraming tao ang hindi naniniwala na gagawin ni Juan ang ganito. Kung tutuusin, naging manugang pa lang siya ng Ma-Royal Family. Kaya hindi na niya kailangang gumawa ng ganoong krimen. Imposible, sabi ng isa sa mga matatanda. Miyembro na ng pamilya natin si Juan Yates. Kaya bakit kailangan niyang gawin ito? At saka, ipinahayag ni King Walter na siya at si Miss Mona ang mga tagapagmana ng pamilya. Kaya hindi na niya kailangang patayin si Haring Walter. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Ang aking ama ay isang malusog na tao at mabubuhay pa sana ng mahabang panahon. Sa tingin mo ba makakapaghintay si Juan? Huwag kalimutan na ang Regal Palace ay isang criminal organization sa ibang bansa. Sila ay isang sakam na grupo ng mga tao. Malamang na gusto nilang kunin ang maharlikang pamilya ni Ma sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang ama. Biglang tumahimik ang nagkakagulong mga tao. Ang sinabi ni Zeke ay may katuturan para sa marami. Ang Regal Palace ay kilala sa buong mundo. Ngunit, sa kasamaang palad, sila ay nakikibahagi sa mga lehitimong negosyo na may mga alingawngaw at paninirang puri, na binansagan silang isang organisasyong ilegal na nagpapatupad ng kanilang kalakalan. Gagawin ng mga ganitong uri ng organisasyon ang lahat para maabot ang kanilang mga layunin. Sa pagkamatay ni Haring Walter, natagpuan ng buong pamilya ng Ma-Royal ang kanilang mga sarili na lumulubog sa galit, hindi makapagpaliwanag. Hindi ko akalain na gagawin ito ni Juan Yates. Kailangan nating mahuli sina Juan Yates at Tyr Summers. Mamamatay sila sa isang masakit na kamatayan. Tama. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakapaghiganti.
Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumiklab ang matinding pagtatalo sa bulwagan. Marami sa mga tao ang nagalit at hindi na makapaghintay na balatan ng buhay si Tyr at ang kanyang mga tauhan. Tumahimik ka! Ang nakakakilabot na boses ni Clive ay tumago sa kaguluhan na nagpatahimik sa lahat sa bulwagan. Sa pagkamatay ni Walter at pagkulong ni Mona sa kanyang sarili sa kalungkutan, natagpuan ng maharlikang pamilya ng maang kanilang sarili sa isang estado ng gulo na walang pinuno sa Taiman. Si Clive, bilang isang kagalang-galang at iginagalang na miyembro ng pamilya, ay nagtataglay ng paraan upang mamuno. Ang kanyang pagsabog ay agad na nagpatahimik sa nagkakagulong mga tao. Pagtingin kay Zeke, tinanong niya, bakit ka nasa Temple of Emerald Buddha, Zeke? Pagkatapos ng maikling katahimikan sa pag-iisip, sumagot si Zeke, nakatanggap ako ng balita mula kay Master Leviathan na humihiling sa akin na dalhin ang ilang lalaki. Na baka may mangyari kay Ama. Sinong makakaalam na iyon ang nangyari? Hindi lang yan, nakita ko mismong tumakas si Juan Yates at ang mga cronies niya. Doon ko nalaman na siya ang nasa likod ng pagpatay. Leviathan ng Leviathan Sect. Nagulat si Clive. Paano niya nalaman ang nangyari kay King Walter? Gusto ni Tyr Summers ng Regal Palace na makatrabaho ko siya dati. Gusto niyang sa halip ay sakupin namin ng Leviathan Sect at Regal Palace ang Ma-Royal Family. Sa sandaling iyon, si Leviathan, na sinundan ng ilang mga subordinate, ay pumasok sa bulwagan. Agad siyang sinalubong pagpasok, maraming tao ang tumayo. Ang alamat ng sinaunang martial arts, ang mga salita ni Leviathan, ay higit na iginagalang kaysa kay Clive at kung minsan ay itinuturing na ganap na katotohanan. Sinadya mo ba, Mr. Leviathan? Talaga. Sagot ni Leviathan, tama si Zeke. Hindi maarok ang sakam na ambisyon ng Regal Palace. Pagkatapos ng kasal ni Juan Yates at Miss Mona, dumating si Tyr at personal akong nakilala. Paano ko magagawa iyon? Ang Leviathan Sect at ang Ma-Royal Family ay ang dalawang superpower at nagtatamasa ng matibay na relasyon. Paano ako makikipagsabuatan sa isang dayuhang kapangyarihan para agawin ang sarili nating Ma-Royal Family? I told him to drop the idea. Kung hindi, hindi siya makakaalis ng buhay. Pumayag siya, pero who knew he would betray our trust? Unforgivable. Habang nagsasalita siya, tumindi ang kanyang galit, hinding-hindi ko mapapatawad si Tyr o ang Regal Palace sa pagpatay kay Walter ng malupit sa malamig na dugo. Ang pag-amin ni Leviathan ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga matatanda na sina Tyr at Juan ang mga utak sa likod ng pagpatay. Napakahirap para sa Leviathan na magsinungaling, kung isasaalang-alang ang kanyang tangkad at reputasyon. Gayunpaman, hindi maalis ni Clive ang pakiramdam na ang mga bagay ay tila masyadong kakaiba upang maging katotohanan. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, inabot ni Zeke sa kanya ang stack ng mga litrato. Tingnan mo ito, Tio Clive, at maniniwala ka sa sinabi namin. Kabanata 1430. Heartbroken Mona. Kinuha ni Clive ang mga litrato, at agad na nagbago ang kanyang kilos. Larawan niyon ni Tyr at ng kanyang kaibigan sa harap ng Maynak Shrine, kasama ang isang mag-asawa na nagsasabing sila ay mula sa Celestial Empire. Ito ba? Ipinaliwanag ni Zeke, ang mga mamamatay tao na ito ang pumatay sa aking ama. Kinuha ng isang grupo ng mga paparazzi ang mga larawang ito sa dambana kung saan nagkita si Tyr at ang mga mamamatay tao. Pinadala nila sa akin ito. Kaya ginawa nila. Naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Clive habang mahigpit niyang dinudurog ang litrato sa kanyang mga kamao. Tapos, bigla siyang napatalon sa isang upuan. Sa pamamagitan nito, iniuutos ko sa maharlikang pamilya ng manapakilusan ang lahat ng ating puwersa sa pagkuha ng bawat isa sa mga ari-arian ng Regal Palace. Kunin si Tyr Summers, Juan Yates, at ang iba pa ng buhay, anuman ang kailangan nito. Ipaghihiganti natin si Haring Walter ng dugo ni Juan Yates. Oo. Kasunod nito, nagsimulang tumawag ang mga matatanda sa kanilang mga telepono, inutusan ang kanilang mga tauhan na habulin si Tyr at, kasabay nito, sirain ang lahat ng mga ari-arian at negosyo ng Regal Palace dito. Bahagyang ngumiti sina Leviathan at Zeke nang makita ang nangyari. Ito talaga ang gusto nila. Nasa kalagitnaan na sila, at ngayon na ang oras upang isagawa ang kanilang aktwal na pamamaraan. Si Walter ay matalik kong kaibigan. Hindi ako papayag na mamatay siyang walang kabuluhan sa kamay ng Regal Palace. Magsasama-sama ang Leviathan Sect sa paghihiganti kay Walter, galit na sabi ni Leviathan. Ang isa ay hindi dapat magpaloko sa kanyang edad, ngunit ang kanyang pag-arte ay karapat-dapat sa isang Oscar.
Kasunod ng opensiba ng Ma-Royal Family at Leviathan sect laban sa Regal Palace, isang malaking bloodbath ang nagsimula. Natanggap din ng Siamese King, hindi lamang iyon kundi ang balita ng pagkamatay ni Walter. Kaya ngayon, may utos ang hari na isara ang bawat negosyo ng Regal Palace at ilagay ang mga ito sa listahan ng mga hinahanap. Walang kahit isang ligtas na lugar para kay Tyr at sa kanyang Regal Palace sa malawak na bansa. Isang kabilugan ng buwan ang kumikinang sa gitna ng kalangitan na puno ng mga bituin habang ang isang babaeng mapatla ang mukha ay nakaupo sa gilid ng bintana ng bilya. Ito ay si Mona, habang pinagmamasdan ang magandang kalangitan. Matagal nang natuyo ang kanyang mga luha, at tila nawala ang kanyang kaluluwa. 2 araw na ang lumipas mula nang mangyari ito, ngunit hindi moari ni Mona kung paano ito nangyari. Maayos naman ang lahat hanggang sa biglang hindi na. Ang kanyang ama, ang isang taong pinakamamahal sa kanya, ay pinatay, kasama ang lahat ng ebidensya na tumuturo sa kanyang asawa ang may kasalanan. Isang napakalaking dagok kay Mona na hindi makapaniwala sa lahat ng nalalaman niya. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay matulog ng mahimbing, pagkatapos, gising siya at makikita niya si Juan na natutulog sa tabi niya habang ang kanyang ama ay nagsasanay ng Tai Chi ng Celestial Empire sa looban sa ibaba. Gayunpaman, ang lahat ay isang pantasya. Walang salitang makapaglalarawan sa kanyang nararamdaman. Nakatingin sa buwan, patuloy niyang iniisip ang nangyari noon sa Temple of the Emerald Buddha. Sa wakas, malapit na siyang tumalon sa bintana, lahat para matapos na niya ang kanyang pagdurusa. Bumukas ang pinto ng kwarto niya, pumasok ang dalaga na may dalang tray ng pagkain. Mahirap para sa kasambahay na makita ang kanyang ginang na nanlulumo. 2 araw ka nang hindi kumakain, ginang. Mangyaring magkaroon ng isang maliit na bagay. Hindi ito kakayanin ng iyong katawan. Stay strong, my lady. You've got to stay strong. Pabayaan mo na ako, mahinang sagot ni Mona, walang lakas dahil hindi siya kumakain nitong nakaraang 2 araw. Kailangan mong kumain ng isang bagay, aking ginang. Sabi ko, umalis ka na. Umungol si Mona na ikinagulat ng dalaga. Sa huli, kinailangan niyang lumabas ng silid na may dalang tray ng hindi ginalaw na pagkain. Pagkalabas ng kwarto ay dumating si Zeke. Dumating ka na, young Master Zeke. 2 araw nang hindi kumakain ang ginang. Pakiusap-kausapin mo siya. Ibigay mo sa akin. Kinuha ni Zeke ang pagkain sa kasambahay at agad na pumasok sa kwarto ni Mona. Makakasama ka lang nito, Mona. Kailangan mong kumain. Lumabas ka na. Wala sa mood si Mona na makita ang sinuman. Gusto niya ng pag-iisa. Gayunpaman, hindi umalis si Zeke ngunit tumayo sa likuran ni Mona, sinabing, hindi gugustuhin ni Itay na makita kang ganito. Umalis ka. Biglang tumalikod si Mona at hinampas ang pagkain sa kamay ni Zeke. Ang mga pinggan ay nahulog sa lupa na gumawa ng isang malaking gulo. Kumunat ang noo ni Zeke. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa bingit ng pag-aapoy sa galit ngunit pinipigilan pa rin niya ito. Marahil ay labis na nabalisa sa kanyang pagsabog, ang mukha ni Mona ay namutla at siya ay bumagsak pasulong. Buti na lang at nandoon si Zeke para saluhin ang pagkahulog niya. Nana! Nana! Hindi na napigilan ni Mona at agad na nahimatay. Tawagan mo ang doktor, dali. Hinawakan ni Zeke si Mona at tinawag ang doktor bago siya inihiga sa kama. Ilang sandali pa, tumakbo ang pribadong doktor ng pamilya ng hari ng Ma, tiningnan niya ang vitals niya at nilagyan siya ng IV drip. Kamusta si Nana? Nag-aalalang tanong ni Zeke sa doktor. Sagot ng doktor, she's fine, young Master Zeke. Nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagod at malapit na siyang gising. Pakibigyan mo siya ng makakain, baka sinigang na karne. Mapapalakas siya nito. Naiintindihan. Makalipas ang 2 oras, tuluyang nagising si Mona. All the while, hindi umaalis sa tabi niya si Zeke. Gising ka na, eto, lugaw ka. I've sent people going after Juan Yates and his cronies. Don't worry. Malapit na natin silang makuha at ipaghihiganti ang pagkamatay ni Father. Gayunpaman, walang iba kundi kawalan ng laman sa mga mata ni Mona. Hindi niya mapaniwalaan ang sarili na si Juan ang may pukana nito. Imposible. Ang inosente ni Juan. Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng ama. Umiling si Zeke bilang pagbibitiw. Mona, paano mo pa siya ipagtatanggol? Nandoon ka noong namatay si tatay at nakita mong umalis si Juan Yates kasama ang mga mamamatay tao sa sarili mong mga mata. Binibigo mo lamang si ama sa iyong kamangmangan at pagpupumilit.
Hindi siya mamamatay tao. Hindi matanggap ni Mona ang realidad. Kilalang kilala niya si Juan, na gumugol ng maraming oras sa kanya. Hinding-hindi siya gagawa ng karumal-dumal na bagay.